Ilang milyong tao nga ba ang gumagamit ng Facebook? Ilang libo araw-araw ang online habang ina-update ang status nila? Ilang libo nga ba ang online habang ka-chat ang karelasyon o ang crush nila? Ilang libo bang nagsishare ng mga pictures nila sa kanilang latest travels na ang hashtag ay hashtag Wanderlust o di naman kaya ay hashtag moving on? Naging parte na nating pang-araw-araw ang Facebook. Ikaw, ano nga ba ang naging epekto ng FB sa buhay mo? Mga kapuso, kilalanin po natin ang bibida sa ating kwento. Siya ay si Mia at tulad ng iba, nakaadikan din niya ang pag-Facebook. Maganda nga kaya ang epekto nito sa kanya? Alamin natin sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, like, post, share at tag. Ito ang mga salitang madalas kong nakakayakap sa bawat araw. Mga salita sa Facebook na nagkakaroon ng kahulugan. Ako si Mia at aminadong Facebook addict at aminadong hindi kakayanin na lumipas ang buong araw na hindi ko nabubuksan ang Facebook ko para i-check ang aking notifications. Araw-araw ay lagi akong may updates tungkol sa mga nangyayari sa akin. Mula paggising sa umaga, selfie kaagad. Sabay hashtag ng woke up like this. Sa tanghali naman, kapag maayos ang presentasyon ng aming pananghalian ay ipopost ko kasabay sa Instagram. Sa hapon naman bago lumarga ay mag-share ako ng mga nakita kong trending na videos para makahakot ng likes mula sa aking 2,567 followers. Yan po ay sa Facebook. Iba pa doon ang bilang ng talagang friends ko ha. At sa gabi, kapag kaya pa ng aking data ay magpo-post ako ng quotes na galing sa mga Facebook pages na nilike ko para naman positive ang aurahan bago ipikit ang mga mata sa gabi. Ito ang naging routine ko. Nabubuhay ako para sa Facebook at nabubuhay ako para ipaalam sa lahat ang aking kalagayan. Sa pamamagitan ng Facebook status. Tara, samahan mo ako. I-like mo sana ang aking kwento at sana'y i-share mo ito sa mga kakilala mong Facebook addict din na katulad ko. Grabe bes ha? Inaraw-araw mo ng pang-aabuso sa mga free data mo ha? Minuminuto na lang ang pag-status update mo. Alam na namin kahit bawat tunog ng hininga mo. Panunuksong sabi ng aking kaklase sa isang major subject namin. Paismid akong tumingin sa kanya at saka binalik ang aking tingin sa aking cellphone habang tutok na tutok sa pagpili ng tamang filter sa aking selfie. Hindi ako naka-free data no? Excuse me. Lagi kaya akong may data pang surf sa internet. Huwag kang ang magulo dyan. Confused ako sa gagamitin kong filter eh. Kailangang hindi mapansin tong eyebags ko. Nakapout ko pang sabi habang pinagpapatuloy ang aking ginagawa. Naupo ito sa aking tabi at hinihintay naming dumating ang aming professor. Hinihintay na nga lang namin ang second bell para kung sakali man at wala pang aming instructor ay pwede na kaming umiskapo para dumiretso na sa paborito naming coffee shop na may libreng wifi. 1, 2, 4 na minuto ang aming hinintay bago nag-ingay ang bell at heto na. Kanya-kanya na kaming tayuan nang makita naming wala ng pag-asang dumating ang aming instructor. O ano, Gina? Sabi ko sa aking kasama. Sa dati ba? Tumango ako at saka sabay na kaming lumabas ng klase
at tinungo na ang coffee shop na may libreng wifi. Bata pa lamang ako ay pangarap ko na papadudot ang maging sikat na artista. Pero dahil nung lumaki ako ay hindi naman ako ganong kaganda, ay tinanggap ko na lamang na sa Facebook na lamang ako magiging sikat. Marami akong followers. Yung mga taong ina-add ako pero hindi ko ina-accept para makita sa aking profile na marami akong taga-subaybay sa bawat post ko. Nakapublic kasi lahat ng aking status kaya malayang nakakapag-like at nakakapag-view ito na mga followers ko. Pwede rin silang mag-comment pero kapag kadalasan ay may mga bastos talaga at nega vibes na mga keyboard warriors sa aking Facebook post ay binablock ko na. Ayokong makakakita ng nakakaimpyerna sa aking araw. Kailangang GV lang, hindi ba? O para sa mga hindi alam, ang GV ay good vibes po ang ibig sabihin yan. Anyway, balik tayo sa aking kwento. Ayun na nga, pangarap kong maging artista talaga, Papa Dudut. Pangarap kong maging sikat na artista, pero dahil nagpapakatotoo ako ay alam kong imposible ito dahil puhunan nga ang itsura sa showbiz, hindi ba? Kahit may mga talent ako sa pagpapatawa at pagkanta ay keber itong papansinin ng iba dahil face value pa rin ng frontliner dapat. Gets ko na yon, kaya sa Facebook na lamang ako nagpapakitang gilas. Marami naman kasing sumikat at talagang nagtrending sa Facebook kahit na hindi kagandahan ng itsura, hindi ba? Hindi ko nababanggitin pa rito ang mga pangalan nila, baka kuyugin ako ng mga supporters nila. Basta okay lang kahit na FB lang sumikat, kahit sa FB lang makilala. Kaya super duper sipag ko sa pagpo-post ng mga pinakamagandang selfie ko na kung todo filter at anggulo, makuha lang ng bawat ibang reaksyon tulad ng pinusuan ko na o kaya kabog si Pia words back. Ayos na ako sa ganon at kahit papaano ay nabubuhay muli ang self-confidence ko. Salamat talaga sa Facebook at kahit papaano ay nararamdaman kong tao ako sa mata ng iba. Oh, ano na naman ba yung hugot post mo sa Facebook? Katabi ko noon si Evan, ang aking best friend. Nasa university food court kami noon at nagpapalipas ng oras bago tunguhin ang aming next class. Wala yan, pusuan mo na lang. Huwag mo namang ina-angry, panira ka ng status eh. Babala ko sa kanya na kinatawa lamang niya. My toes, my knees, my crush is manhid. Ang lakas ng pagkakabasa nito na napatingin pa ang kabilang table sa amin. Hinampas ko ito para itigil na ang pagbabasa ng aking status. Ano ba naman dude? Pati nursery rhyme binigyan mo ng hugot. Hinampas ko ito ulit dahil sa kanyang naging komento. Che, copy-paste lang yan no. Natuwa lang ako kaya ako pinost. Pakialamero ka talaga. Sinamangutan ko ito at saka muling nag-focus sa pag-i-scroll sa aking news feed. Ikaw, binggong-bingo ka na sa mga hugot post mo sa crush mo ha. Kung ako sa'yo, sabihin mo na lang kaya ng personal. Kesa panay FB status ka umaasa. Paano ko naka-unfollow sa'yo yon? O di naman ay nakablock ka na sa Facebook dahil sa dami ng status updates mo. Flooded na ang newsfeed niya dahil sa'yo. Nangaalas ka pa nitong sabi pero hindi ko na sinagot para hindi na humaba pa ang usapan. Nanahimik na rin ito at nag-focus na rin sa kanyang cellphone. Hindi ko alam papadudod kung nagfe-Facebook ba ito o nagtitext. Wala akong pakialam. Basta ang alam ko, ang sarap lang niyang titigan. Nakatitig habang sinisigaw ng aking isipan na sabihin ko na sa kanya na lahat ng patama ko sa Facebook ay para sa kanya. Since first year college ay crush ko na si Evan.
Naalala ko pa noon na parang huminto ang oras nang pumasok siya sa loob ng aming klase habang hawak-hawak ang kanyang maliit na berdeng notebook. Lakas ng kabog ng puso ko noon. Akala mo'y pinupukpok ng 2 martilyo ng sabay, lalo na noong naupo ito sa tabi ko. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Hindi ko alam kung magpapakilala ba ako o mananahimik na lang para hayaan na ang pagkabog ng dibdib ko ang marinig niya. Hanggang sa tumingin ito sa akin at nagpakilala. Miss? Ako nga pala si Evan. Ikaw? Hindi ko makakalimutan ang mga salitang ito kahit na ngayong pag-graduate na kami sa college. Dahil dito nagsimula ang pagnanais kong maging ka-in a relationship siya sa Facebook habang nag-hashtag ng relationship goals o kaya naman ay road to forever. Kaya nga mula noong nauso ang Facebook at mas lalo nang nauso ang hugot kasawian kay crush, ay panay ang post ko nito para patamaan siya ng pasimple. Kung hindi niya ito magets, ayos lang sa akin. Basta pinopost ko lang din ito para kahit papaano ay mailabas ko ang nararamdaman ko dahil wala naman akong mapagsabihan tungkol dito. Sinasarili ko lang ito dahil alam kong hindi ko kayang sabihin ito na sa kahit na sino ng personal. Lalong-lalo na sa kanya. Huhubels na lang yata ako forever. Ang manhid ni Evan, mukhang hashtag road to forever ang kamanhiran nito para sa akin. Napakalamig ng araw ng Lunes na yon. May bagyo kasing parating. Nasa waiting shed kami noon ni Evan habang hinihintay ang isa naming kagrupo sa thesis. Umabsent kaming pare-pareho sa aming minor subjects para lamang makapag-revise para sa aming thesis. At habang hinihintay ay binuksan ko muli ang aking data dahil nakaisip ako ng panibagong hugot para sa crush kong si Evan. Bago ko i-post yun ay tumingin muna ako sa kanya. Panghugot ng inspirasyon kumbaga. Dear crush, malamig ang panahon ngayon pero mas malamig pa rin ang pakikitungo mo sa akin. Hashtag hugot taglamig. Hashtag si panahon at si crush. Hashtag crush manhid version 2.0. Napangiti ako at nang maipost ko na ito ay agad-agad na biglang may nag-angry sa aking status na yon. Walang iba kundi si Evan. Tumingin ako sa kanya at nakangisi itong umiiling. Lumapit sa akin at bumulong. Humuhugot ka na naman sa Facebook. Ano ba talaga yung pinagdadaanan mo sa crush mong yan? Gusto mo bang tulungan kita kung paano magugustuhan ng lalaking yan? Kunot-noo akong tumingin sa kanya na tila nakakaloko ang sinasabi niya. Basta sundin mo lang ang sinasabi ko. Pare-pareho lang ang mga lalaki. Maniwala ka sa akin. Basta ba libre mo ko ng lunch lagi eh. Nakangiti pa nitong dagdag. Tumango na lamang ako noon habang nakatingin sa kanya. Kung siyang magtuturo ng paraan para magustuhan ko siya, bakit hindi ba? Step 1 para magustuhan ka ni crush. Maging simple ka. Ito raw ang unang rule para mapatibok mo ang puso ng isang lalaki. Mas gusto raw nila na walang bahid ng pagiging peke sa mukha ang babae. Walang masyadong lipstick na pangtago sa nangingitim mong labi o blush on dahil sa namumutla mong mga pisngi. At saka mukha raw high maintenance ang babae kapag kuntodo kolorete ito sa mukha. Nakakasakit ng ego kumbaga kapag hindi kayang masustentuhan ng isang lalaki ang luho ng isang babae para maging masaya ito. Guilty ako dito. Makeup is life kasi ako. Hindi ako makakalabas ng bahay hanggat hindi nakakapagkilay, red lipstick at face powder.
Para kasi akong laging anemic kapag wala ang mga ito. Sige na nga, baka paunti-unti ay bawasan ko na. Wag lang sa kilay, hindi pantay at manipis ang kilay ko eh. Step 2. Wag masyadong matalino. Minsan daw kasi nakaka-turn off ang babaeng masyadong matalino. Balik tayo sa step number 1. Mukha itong high maintenance at higit sa lahat ay nakakasakit ng ego ng lalaki na mas magaling ang kapareha niya sa kanya. Well, wala naman siyang magiging problema dito dahil hindi naman ako ganong katalino. Wala na akong babaguhin pa sa parteng ito. Step number 3. Huwag gagawa ng first move ang babae. Nakakawala daw kasi ng interes sa lalaki ang isang babaeng pabigay na. Yung siya pa mismo ang gagawa ng first move para mapansin at ligawan. Minsan nakaka-turn off ng sobra kapag babae na yung manliligaw para sa ibang lalaki. Nakakabawas daw kasi ito ng pagkalalaki sa iba dahil trabaho ng lalaki ang manligaw. Huwag salingin ang trabaho nila simula pa lang. So tama lang palang ginawa kong pagtikom ng bibig at hindi paggawa ng first move dahil kung nagkataon ay baka una pa lang ay iniwasan na ako ni Evan. Step number 4. Iwasang magbabad sa Facebook at magpost ng mga hugot. Dito ay natahimik ako. Bakit kailangan pang idamay ang Facebook dito? Wala naman akong nasasaktang ibang tao sa mga hugot ko at updates sa mga nangyayari sa akin. Sabi ni Evan, naiilang daw kasi ang mga lalaki sa madalasang kasawi ang post ng mga babae na parang mga baliw at desperado na sa pag-ibig. Nakaka-turn off daw kasi yon sa mga lalaki. Feeling nila ay may dahilan kung bakit single ang mga babaeng madalas ay hugot ang pinopost na siguro ay walang tumatagal na karelasyon dahil masyadong emosyonal o di kaya naman ay psychotic. Dito ay nakaramdam ako ng pagkairita kay Evan. Anong kinalaman ng Facebook sa pagiging psychotic ng isang babae? Masyadong judgmental tong tao. Pasalamat siya, crush ko siya. Kung hindi, baka blinako na siya sa Facebook. Ang nega bes. Kinabukasan, Papa Dudut, ay nagpost ako sa Facebook ng isang patama sa lahat ng mga taong kumukondena sa aking pagiging addict sa social media. Pinost ko rito ang sama ng loob ko sa mga taong mapanghusga na tila masama ang mag-post ng kung ano-ano sa Facebook. Hello? Malaya akong pinanganak sa mundong ito at malaya akong makakagawa ng mga bagay na gusto ko, lalo na sa Facebook ko. Ginawa ko ang account ko para labasan ang aking sama ng loob. Pag-share ng masasayang nangyari sa akin at pakikipagkaibigan sa iba. Isama mo pa ang pag-stalk sa newest updates mula kay Evan. Hi Evan, kung alam mo lang na ginagamit ko ang Facebook na ito dahil gusto kong malaman kung ano ang ginagawa mo. Kung sino-sino ang mga nakakasama mo, base na rin sa mga nakatag na pictures sa'yo at higit sa lahat ay binabantayan ko ang relationship status mo. Ayokong isang araw makitang mapalitan na ang single mo ay into a relationship. Mabuti na nga lamang at hindi katulad ng Friendster ang Facebook. Dahil kung hindi, lagot ako. Tiyak kay Bokelia, madlantuta ako sa dami ng views ko sa account ni Evan. Binasa kong muli ang aking napakahabang status at saka pinost ko na ito nang makontento na ako sa bawat salitang ginamit ko dito. Makalipas ang ilang sandali ay marami ang nag-wow, haha at nagpuso ng status ko. Marami ang sumang-ayon sa aking sinabi na mga kapwa ko addict sa Facebook. At makalipas ang 10 minuto, nakita kong nag-sad react si Evan. Napakunot noo ako noon.
Ramdam pala ng mokong na to na siya ang pinapasaringan ko. Palabas na ako ng bahay noon papunta sa mall. Kailangan kong mag-shopping at hindi pa ako nakakapag-post lately tungkol sa aming pagmumall. Nang makita ko si Evan sa waiting shed, nakaharap ng aming bahay. Kunwari hindi ko siya napansin at kunwari ay may tinitignan ako sa aking bag hanggang sa namalayan ko na lamang ang mabilisang pagtawid nito patungo sa akin direksyon. Uy, ikaw, galit ka ba? Eto naman kailangan pang i-post yung sama ng loob. Bakit di mo na lang ako diretsuhin? Alam ko naman kung ano yun eh. Nakanguso na tila nagpapakit na si Evan. Tumitig lang ako sa kanya at sa isip-isip ko, bakit kaya ang post na yon ay natamaan agad siya? Samantalang ilang taon na akong nagpo-post tungkol sa aking pagiging manhid pero hindi niya nararamdaman na para sa kanya yon. Uy, ano na? Peace na tayo. Ngumiti ito sa akin at ngumiti na rin ako pabalik. Oo na. Maikli kong sagot at matapos noon ay bumawi na ito sa akin sa pamamagitan ng pagsama sa akin sa mall. Habang nasa loob ng jeep ay biglang umalingaw-ngaw ang kantang Friend of Mine. Pagkakataon nga naman, parang gustong-gusto ng tadhana na maramdaman mong sawi ka talaga dahil sa manhid mong kaibigan. Nilabas ko ang aking cellphone at habang nakatingin kay Evan mula sa kabilang upuan ng jeep, ay doon nag-status update ako. Listening to eksaheradang kanta, Friend of Mine. #SingleBells. Nang maipost ko na yon ay muli akong tumingin kay Evan. Hanggang kaibigan na lang ba talaga? Ano ba kasi ang gusto mo sa lalaki? Lakas loob kong tanong nang magpahinga kami mula sa pagsha-shopping. Nasa food court kami noon ng isang mall habang ine-enjoy ang milk tea na nilibre niya sa akin. Kunwari ay nag-iisip pa ito at tumingin pa sa kisame. Basta sa akin simple lang. Ayoko nang maarte. Komplikado at ang hirap ispilengin na babae. Madalas kasing nakaka-stress ang mga babaeng ganito. Gusto kasi ng lalaki, chill lang. Tapos syempre gusto ko yung very private na tao. Ayoko namang makipagrelasyon sa babae na tila nasa showbiz kung makapag-update sa lahat lalong-lalo na sa social media. Gusto ko kapag naging kami, yung tungkol sa amin amin lang talaga. Hindi na kailangan malaman masyado ng iba. Alam mo yun? Siyempre proud ako sa GF ko at malaman yun ng lahat ng tao pero ayokong bawat detalye sa ginagawa namin ay kailangan pang malaman ng lahat. Mas magiging masaya kasi ang relasyon kapag walang ibang taong nakikialam sa ginagawa ninyo. Nakangiti nitong sabi habang nakatingin pa rin sa kisame. Mabuti na nga lamang at doon siya nakatingin dahil kung sa akin lang ito nakatitig ay baka nakita na nito ang pagkalungkot ng aking mukha. Lahat kasi ng sinabi niya ay hindi ako. Malabong maging ako. Hindi ako simple. Napakakomplikado kong babae at higit sa lahat ay masyado akong babad sa Facebook at alam ko sa sarili ko na kapag naging kami ay magiging minuto ang pagpo-post ko ng tungkol sa aming dalawa dahil ganun ako. Sa pagpo-post sa Facebook ang paraan ko para ipagkalandakan kung gaano ako ka-proud sa taong yon na magiging karelasyon ko. Pero mukhang malabo ito kay Evan. Paano na kaya ito? Kinagabihan nang hinatid ako ni Evan sa amin. Hindi ko na siya pinatuloy pa tulad ng dati. Sinabi kong napagod ako at baka magpahinga na ako ng maaga. Nagtaka man ay pumayag na lamang siya at nagpaalam. Hindi ko na rin nagawang magbihis pa at agad kong binagsak ang aking katawan sa kama.
nakatingin sa kisame habang paulit-ulit na pinaglalaruan ng aking isipan ang bawat katagang sinabi ni Eva na sumaksak sa aking puso. Ang hirap naman palang maging parte ng buhay ni Evan. Sa lahat ng kanyang ipinapakita at sinasabi, alam kong hindi ako ang tipo ng babae niya. Nakakalungkot lang dahil siya ang tipo ko. Magbago man siya o hindi ay siya pa rin ang gugustuhin ko at hindi ko kailangan maglagay ng standard sa kanya na dapat ganito siya, na dapat ganyan siya para magustuhan ko siya. Kasi kusa ko itong nararamdaman. Pero magkaiba kaming dalawa. Naglatag na kaagad ito ng standards niya sa isang babae. At nakakalungkot dahil hindi man lang siya magbigay ng tsansa na subukang kilalanin ang katulad kong babae na pwede rin naman niyang mahalin. Dinampot ko ang aking pocket wifi sa ilalim ng aking unan at saka kinonekta ang aking cellphone. Tulad ng dati, nag-post muli ako ng tungkol sa aking nararamdaman. Wala akong pakialam kung may mag-like man o hindi. Ang sa akin lang ay gusto ko lang mailabas ang aking nararamdaman sa gabing yon dahil eto ang paraan ko para kahit papaano ay gumaan ang aking kalooban. Medyo nahabaan ko pa nga ang aking status update ng oras na yon. Tungkol sa mga standards na nakakasira ng posibleng kaligayahan ng isang tao sa isang relasyon. Matapos maipost ay nilagay ko sa aking dibdib ang aking cellphone at muling nagmuni-muni hanggang sa nakatulugan ko na nga yun. At pagising ko ay agad kong dinampot ang cellphone ko para i-check kung ano nang lagay ng status ko. Napasimangot ako dahil sa mahigit 2 likes lang at wala ni isa rito ang like ni Evan. #sadlife. #road to kasawian. Tara Evan, samahan mo ko. Pag-aaya ko sa kanya isang hapon ng Sabado matapos ang isang nakakadugong revision namin ng aming thesis. Shopping ulit? Tanong niya na alanganin pa kung sasama. Umiling ako. Hindi, siya tayo. Saturday naman ngayon eh. Oras na para ipahinga ang utak at paganahin ang bahay ala ko. Sabay tapik sa aking tiyan. Alam mo, isa yan sa mga ayaw naming mga lalaki eh. Yung babaeng kasing lakas uminom ng tatay nila. Sagot nito. Medyo na-hurt ako doon. Pero hindi ko pinahalata sa kanya. Dead end na rin naman ang pag-asa ko sa kanya. E di sagarin ko na. Bakit pa ako mag-e-effort na baguhin ko ang sarili ko kung una pa lang ay alam ko nang wala na akong pag-asa sa kanya? Bakit ko pahihirapan ang sarili ko, hindi ba? Hay nako, wala na akong pakialam sa kung ano man ang gusto ng mga lalaking yan. Basta samahan mo lang ako, kailangan kong tanggalin ang stress ko. Iber na muna sa love life. Hinila ko ito nang makita ko ang dumaang taxi at wala na rin siyang nagawa. Sinabi ko sa driver kung saan ang bar na nais ko. At nang makarating na kami doon ay agad akong sumalampak sa isang couch na bakante. Umorder ako ng ilang bucket ng beer at sisig na pulutan. Inabutan ko siya ng isang beer habang tinutungga ko ang akin. Sa totoo lang ay kailangan ko ng alak na ito para mamanhid na ang utak ko sa pag-aaral at higit sa lahat ay mamanhid na ang puso ko sa kasawiang nararamdaman nito ng halos 1 dekada na. 1, 2, 7, 8, 10 beer ang aking naubos noon habang si Eva naman ay nakakadalawa pa lamang. Sinagad ko talaga ang sarili ko noon. Naalala ko ang lakas ng tawa ko pero hindi ko maalala ang dahilan kung bakit. Naalala ko pa nga kung paano kong yakapin si Evan. At hindi ko maalala kung ano na ang mga sumunod.
Naalala ko rin kung paano ko siya kinulit ng paulit-ulit sa mga selfie at naalala kong may pinost ako sa Facebook. Ang hindi ko lang maalala ay kung ano yon. Sobrang sakit ng ulo ko kinabukasan. Na hindi ko nga alam kung paano akong nakauwi sa bahay at paano ako nakapagbihis pa. Sobrang sakit din sa mata ng liwanag na galing sa bintana. Pero imbis na tumayo para sana ibaba ang kurtina nito, ay mas pinili kong magtalukbong at saka dinampot ang cellphone sa aking tabi. Alam kong may pinost ako kagabi sa Facebook at hindi ko lang maalala kung ano. Sa una ay naging mabagal ang data pero nang tumagal ay biglang sumabog ang notifications ko. Kunot-noo kong tsinek kung ano ang naging dahilan ng sabog ng notifications. Pag-check ko ay lumaki ang mga mata ko at napatanggal ng talukbong sa ulo. Nagkaroon ng 457 likes, 390 hearts reacts at 19 wow reacts ang naging picture namin ni Evan. Nakadikit ang pisngi ko sa kanyang pisngi at hindi ko kinaya ang caption. Mahal na mahal kita Evan. Kainis ka. Hindi mo ko pansin. Hashtag friends lang talaga. Hashtag road to moving on at hashtag sawi si Bes. Ang dami ding mga komento roon na sinabihan siya na siya pala yung madalas na patamaan ko ng mga hugot ko sa Facebook. May nag-congratulate pa nga na akala mo ikakasal na kami. Sobrang nawala ang kalasingan ko nang mabasa ko ang ibang mga comments ng panunukso. Nahiga akong muli at nagtakip ng unan sa mukha. Hindi dahil sa sobrang liwanag na tumatago sa bintana, kundi dahil umaasa ako na lalamunin ako ng unang yon. Dahil wala na akong mukhang ihaharap pa sa lahat. Matapos ang ginawa kong pag-amin sa Facebook. 2 days na akong hindi pumasok sa klase. Nagpanggap ako na masama ang pakiramdam ko pero ang katotohanan ay nais kong takasan ang lahat ng taong nakakita ng post na yon tungkol kay Evan. Nag-deactivate na rin ako ng Facebook para makaiwas sa nakakailang na tanong ng lahat. Hindi na ako nila nilubayan sa messenger ko at panay ang payo nila sa kung ano ang next move ko para maging kami ni Evan. Scene zone silang lahat sa akin dahil kung alam lang nila na hindi ako ang dream girl ni Evan. Na kung alam lang nila na hindi ako ang tipo ng aking best friend baka nakidalamhati pa sila at itag na lang ako sa mga malulungkot na quotes sa Facebook. Hindi talaga akong dream girl niya. Hindi talaga. Harap-harapan naman niyang pinamukha sa akin ang mga quality ng tipo niyang babae. At ni isa doon ay wala ako. Sinubukan kong baguhin ang sarili ko para magustuhan niya pero nahirapan ako at hindi ko siya kinaya. Alam kong sa sarili ko na masaya ako sa ugali at mga nakasanayan kong gawin. Siguro nga ay ganun talaga. Hindi siya ang para sa akin at hindi ako ang para sa kanya. Pwede sigurong ganun na lang. Mahirap namang pilitin ko ang aking sarili na baguhin para lamang magustuhan niya. Ang importante na lang siguro ngayon, gusto ko ang ginagawa ko. Masaya ako at gusto ko ang sarili ko at masaya akong nakikita ko yon. Siguro balang araw kapag nagawa ko na siyang kalimutan, may darating na isang tao na mamahalin din ako sa kung sino at ano ako. At higit sa lahat, mamahalin ako sa mga bagay na hindi naman ako. Sana nga, kung di man ito si Evan, susubukan ko na lang siyang kalimutan. Anak, hindi ko na nakikita yung mga post mo sa Facebook ah. Pati ang tita Ming mo naninibago dahil hindi raw nagpa-flood ang post mo sa newsfeed niya.
Concern pero may halong panunuksong tanong ni Papa. Naupo ito sa aking tabi at tumingin sa akin. Ang huli ko lang nakita yung pag-amin mo sa nararamdaman mo kay Evan. Nagtrending yun anak, hindi ba? Hindi pa rin ako nagsasalita noon at pinagmamasdan ko na lamang ang aking mga paa na pinaglalaruan ng sahig. Wala rin naman akong maisip na sasabihin. Natahimik na noon si Papa. Hinihintay marahil kung may lakas ba ako ng loob na aminin ang saloobin ko sa mga oras na yon. Alam mo anak, noong binata at dalaga pa lang kami ng iyong nanay, hindi ako yung tipo niya. Ang gusto niya yung nagtatrabaho sa opisina. Malinis ang gupit, matangkad at maputi. Alam mo naman sigurong lahat ng ito ay wala sa akin, hindi ba? Pero tignan mo, 25 years na kaming mag-asawa at nakadalawa pa kami ng anak na dalaga. Kasi anak, hindi mo madidiktahan ang puso mo at ipilit dito na eto lang dapat ang standards mo pagdating sa mga taong mamahalin mo. Kasi kapag nagmahal ka, mawawala ang standards na yan. Kapag nawala yan, ang ibig sabihin ay totoong nagmamahal ka na. Dahil kahit hindi siya ang tipo mo pero sa kanya tumitibok ang iyong puso. Ang ibig sabihin lang yan, tunay ang pagmamahal dahil nagawa mong pairalin ang mga mata ng iyong puso at hindi mata ng iyong ulo. Napatingin ako sa kanya, Papa Dudut. Bakit alam ni Papa ang problemang dinadala ko? Ngumiti ito at tila nabasa ang nilalaman ng isipan ko. Tatay mo ko. Hindi mo man sabihin pero alam ko ang katotohanan. Ito lang ang makahulugan niyang sinabi at saka humalik sa aking noo bago nagpaalam para pumasok na sa loob. Napaisip ako sa mga sinabi niya at tama nga si Papa Dudut. Ganon naman talaga ang totoong mukha ng pag-ibig. Pero bakit tila kay Evan ay matigas pa rin ang paninindigan niya na sundin ang standards ng kanyang puso. Sa mga sumunod na araw ay medyo naging maayos na ako. Sa tulong ng ilang araw na pagkakape sa kung saan at sa mga araw na madalas kong kasama ang aking pamilya at sa mga araw na mag-isa akong tumitingin sa mga bituin sa langit ay nakaramdam ako ng kapayapaan sa aking dibdib. May mga gabi pa rin syempre na napapaiyak na lamang ako dahil sa unti-unti kong pagtanggap na wala na nga kaming pag-asa ni Evan. Ganito naman siguro talaga ang proseso. Nabasa ko kasi ito sa isang article sa Facebook. And speaking of Facebook, ano kayang balita rito? Oras na ba para i-activate kong muli ang account ko? Handa na ba ako sa mga bagong makikita ko? Naupo ko sa gilid ng aking kama. Tinignan ko ang aking cellphone at dinampot at saka nag-isip-isip kung oras na ba para yakaping muli ang mundo ng Facebook. Ngumiti ako at hinanap ko ang Facebook app sa aking cellphone. At saka naman nilog in ang aking account. Hindi ko alam kung ano ang madarat ng ko rito, bahala na. Oras na rin siguro para bumalik ang dating ako, yung masaya at kontento na sa pag-Facebook ko. Hanggang sa makita ko sa newsfeed ko ang isang post na talagang nagdulot ng kalituhan sa aking isipan. Unang lumabas sa newsfeed ko ang Facebook post ni Evan kung saan ay iba't ibang stolen shots ko ang nandun at may iba-iba pang caption. Hindi ko napansin at hindi ko maalala ang mga larawan na ito. Mayroong mga kuha niya na nasa koridor kami habang naka-headset ako at nagbabasa ng paborito kong pocketbook. Meron din naman papadudot na habang nasa kantin ako, busy sa pag-Facebook. Nandun din ang mga larawan ko habang nagre-report sa klase. At yung picture ko na nagdadasal ako sa University Chapel namin.
Lahat iyon ay mga pictures ko mula noong first year college hanggang sa ngayon. Maluha-luha ako habang binabasa ang bawat caption ng bawat larawan, kung saan ay mahaba ang sinasabi ni Evan tungkol sa bawat larawang yon. Muli niyang binabalikan ang mga simpleng araw na kami ay magkasama. Mga simpleng araw na hindi ko na nga maalala dahil ordinary lamang ito para sa akin. Pero para sa kanya, espesyal. Para sa kanya lahat ng ito ay extraordinary. Para sa kanya, bawat araw na makasama ako ay mahalaga kahit kapwa lang kami tahimik na magkatabi sa klase habang hinihintay ang aming instructor. Umani ng iba't ibang reaksyon ang Facebook post na yon. Samantalang ako heto at nanginginig. Nagulat at hindi alam kung ano ang tamang reaksyon sa mga nabasa ko. Gusto rin niya ako. Dati pa. Paanong nangyari yon? Kailangan kong alamin sa ngayon. Anong ibig sabihin ng mga post mong ito? Halos ihalik ko na ang cellphone ko sa mukha ni Evan. Pinuntahan ko ito sa basketball court ng aming barangay dahil ang sabi ng nanay niya nang magtungo ako sa kanila ay nandun daw ito sa court. Kunot noong tinignan ni Evan ang cellphone ko kung saan ay andon ang screenshot ng kanyang Facebook post tungkol sa akin. Totoo yan. Totoo lahat yan. Umiwas ito sa akin at akmang dadampunin na sana ang bola sa gilid niya para i-shoot sa ring pero nagawa ko siyang pigilan. Mabuti na lamang at kaming dalawa lamang ang nandoon kaya handang-handa ako sa anumang eksenang mangyayari sa amin ang araw na yon. Anong totoo? Bakit di mo sinabi lahat sa akin? Nung una pa lang. Tuloy-tuloy na tanong ko sa kanya. Hindi pa rin siya sumasagot kaya muli akong nagtanong. Bakit kailangang ipamukha mo sa akin ang mga bagay at katangian na wala ako? Bakit kailangan mong sabihin ito? Ayan, ganyan, ganito ang tipo niyong mga lalaki. Mga katangian na ni isa'y wala ako. Alam mo bang nawalan na ako ng pag-asa na magugustuhan mo pa ako base sa mga sinasabi mo? Tinanggap ko na ng unti-unti lahat tapos heto, mababasa ko sa post mo na mahal mo ko dati pa. Anong kalokohan to, Evan? Nilabas ko na lahat ng sama ng loob ko pero ni isa'y wala siyang sinagot kaya naman nagpa siya akong talikuran na lamang siya at umalis kesa gumawa pa ako ng mas malalang eksena. Pero nang mahalata nitong aalis na ako ay bigla ako nitong hinila at niyakap na tila yun lang ang sagot sa lahat ng aking mga tanong. Mahal kita. Mahal na mahal kita, Mia. Una pa lang na nakilala kita. Una lang na nagkalapit tayo sa unang araw ng klase ng first year tayo. Alam ko makakasama pa kita ng matagal dahil alam kong gusto ko ito. Pero hindi ko magawang sabihin sa iyo na gusto kita dahil kaibigan mo na ako. Kaya pinapaniwala ko na lang ang sarili ko na hindi ka pasok sa mga standards ko para hindi ganun kasakit na tanggapin na hindi ka para sa akin. Alam kong mali na pilit kitang binabago sa mga bagay na nagpapakita kung sino ka talaga. Patawarin mo ako pero sana maniwala ka na kahit wala ni isa sa iyo mga katangiang ito, ikaw pa rin ang mahal ko. Hindi ba't mas okay na yon? Tuloy-tuloy na pagsasaad ni Evan ang kanyang nararamdaman para sa akin. Ako naman ang naiwang tahimik at makislap ang mga mata dahil sa mga luhang nais na namang tumulo. Niyakap ako nito at sakto lang sa kanya kahit na hindi na ako sumagot. Pero karapatan niyang marinig ang nararamdaman kong matagal ko nang tinatago. Mahal din kita, Evan. Mahal na mahal. At sorry kung hindi ko nagawang sabihin sa iyo ang lahat. Siguro tulad mo natakot din ako pero hindi na mahalaga yon, di ba?
Andito na tayo, mahal kita, mahal mo ko. Pwede na tayong maging masaya, hindi ba? Ito ang aking mga salitang binitawan ng mga oras na yon. Bago niya ako muling niyakap ng mahigpit para iparating sa akin na sang-ayon nito sa mga sinasabi ko. 342 heart reacts, 309 likes at 229 wow reacts. Yan ang mga natanggap naming reaksyon mula sa mga nakakita ng aming relationship status ni Evan sa Facebook. Matapos nga ang araw na nagkausap kami pareho ay siya na mismo ang nag-send sa akin ng relationship request sa Facebook na agad-agad ay inaccept ko na. Nakapublic pa ito para makita ng lahat na bakod na kami sa bawat isa. Sobrang saya ko, Papa Dudut, na sa wakas ay yung matagal ko ng crush ay boyfriend ko na sa ngayon. Alam niyo naman siguro ang nararamdaman ko ngayon, hindi ba? At ang masaya pa niyan, tanggap niya kahit na madalas ay tutok ang mga mata ko sa Facebook dahil alam niyang eto ang nagpapasaya sa akin. At halos talunin na namin ang mga nagkakadiabetes na post ni Chito Miranda at Neri Naig. Basta may tsansa, magpo-post kaming pareho ng pictures naming dalawa na may hashtag relationship goals at hashtag from friends to lovers, hashtag my forever. Sa wakas ay magagamit ko ng mga ito. Matagal ko rin pinangarap na makapag-post ng pictures namin dalawa na may ganitong klase ng hashtag. Nakakatuwa lang ding isipin na si Evan na hindi gaanong katutok sa Facebook at bilang lang sa mga kamay kung ilang beses lang ito nag-go online sa isang buwan, ay ngayon ay kasabayan ko na mag-post ng kung ano-anong mga nararamdaman namin o kaya mga lugar na kapwa naming napupuntahan. O kahit mga simpleng post tungkol sa pagmamahal nito sa akin. Nakakatunaw nga ng puso ang bawat I love you nito sa mga selfie ko. Ramdam na ramdam ko talaga na mahal niya ako. At alam kong ramdam din niya na mahal ko siya dahil sa dalas ng pagpo-post ko sa kung gaano ako kasaya na dumating siya sa buhay ko. Maumay na ang lahat sa mga post namin pero wala namang kaming tinatapakang tao sa ginagawa namin. Gusto lang naming ipagsigawan sa buong mundo kung gaano namin kamahal ang isa't isa at walang mali doon. Kung hindi trip ng iba ang mag-post ng kung ano-anong kaswitan sa Facebook at nais maging pribado ang buhay pag-ibig nila, ay nirerespeto ko sila roon. At sana nga lang ay respetuhin din nila kami kung nais naming ipakalandakan sa buong Facebook world ang relasyon namin. Maraming salamat, Papa Dudut, dahil sa iyo ay nakagawa na naman ako ng paraan para iparating nationwide ang kwento ng pagmamahala naming dalawa ni Evan. Salamat at may ganitong klase ng programa na handang makinig at handang magsalaysay at handang ipahatid sa lahat ang kwento ng mga normal na taong katulad ko. Asahan mong pupusuan ko lagi ang programa mo. Ako po si Mia. Hashtag dating sawi. Hashtag masaya na si Mia. At hashtag sana forever na kami. Mga kapuso, nakakatuwa ngang isipin kung paanong nakakagawa ng paraan ng mundo ng Facebook para iparating mo ang pagmamahal mo sa isang tao. Kung paanong nakakatulong ang Facebook para magkakilala ng mabuti ang dalawang taong nagkakagustuhan na. Dati, kaibigan o kakilala mo lang ang gumagawa ng tulay para mailakad ka sa taong nagugustuhan mo. Pero sa ngayon, Facebook na ang gamit ng karamihan para manligaw, para magpa-impress base sa mga selfies na pinopost mo. Umaasa ka kasi na baka makita ni crush at pusuan niya. Ang saya, hindi ba? Hanggang sa pagpusong yon ay masundan ng nakakakilig na comment niya sa bawat status mo at ang pinakamasaya sa lahat ay yung i-PM ka niya. At doon na magsisimula kung swa kayong dalawa para sa isa't isa. Ikaw, kabilang ka rin ba sa mga nakahanap ng pag-ibig sa Facebook?
Kabilang ka rin ba sa mga nagpa-change status from single into a relationship? Ikaw, susubukan mo rin bang hanapin si #the one sa Facebook? Gagawin mo nga bang tulay si Facebook para sagana ang love life mo ngayong taon? Ano ang plano mo? BTW, sa mga ngayon lang nakapakinig ng programang ito, ako nga pala si Papa Dudut. Ang storyang inyong napakinggan ay sa direksyon ni Gremalyn Umali. Ang ating alaala theme song ay inawit naman ni Jamie Horado, ni Joe Peril at ni JB Ramos. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.